Pasko na naman. At maraming masaya, marami rin nalulungkot dahil wala pang pera at hindi sigurado ang 13-month pay. Maraming tao na maabot lang sa punto na sukol na sa problema, sa kabigatan, alalahanin, kaya halos misigal na siyang suko na. Ayaw ko na, Panginoon. Wala nang solusyon ang buhay nito. Alam niyo ba na ang salita ng Diyos ay laging nagsasabi sa atin at nananawagan na ang tulong ng Diyos ay laging nakahanda. Laging nakahanda ang tulong ng Diyos sa ating mga pangangailangan. At isa sa mga pangako ng Panginoon na salita ng Panginoon ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 5. Ang 1 Peter chapter 5, alam natin ang konteksto rito na ang mga Kristiyano rito ay dumadanas ng matinding pagsubok. Dahil sa matitinding persecutions, at dahil sa persecution, sila'y kinakapos, sila'y naghihirap, wala silang halos makain, at parang gusto na nilang sumuko ang iba. Kaya naman isinulat ito ni Apostol Pedro upang palakasin ang mga taong nahihirapan o ang mga mananampalatayang hirap na hirap sa buhay. Kaya 1 Peter chapter 5 verse 7 to 10 ay nagtuturong nakahanda ang tulong ng Diyos sa tatlong larangan ng buhay Kristiyano. Unang larangan na nakahanda ang tulong ng Panginoon dyan sa mga Kristiyano ay ang alalahanin sa buhay. Ikalawang larangan ay sa mga tukso na nakakaharap sa daan ng Kristiyano at panghuli ay sa larangan ng kahinaan ng loob. Now, 1 Peter chapter 5 verse 7 ay makapagbibigay sa atin ng katatagan at tingala ng liig sa gitna ng ating problema sapagkat maaari natin mapagtagumpayan ang tatlong ito sa tulong ng Diyos. Unahin natin ngayong gabi ang larangan ng ating mga alalahanin. Larangan ng ating mga alalahanin. Basahin natin 1 Peter chapter 5 verse 7 to 10. Ganito ang sabi. Ilagat ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapat. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong panampalataya, iyamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sanggaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na nasa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Kaya nga sabi sa verse 11, sumakanya nawa, kapayapaan, magpakailanman. Amen. Tayo muling dumulog sa Panginoon. Panginoon, tayo nang magtiwala sa aming sariling lakas, kamungan, kalaman, mag-isa aming paghahanda. Angat namin ang iyong pumadala na Espiritu na siya magbigay sa amin ng kababang puso na pakinggan, unawain, tanggapin, at sa buhay, aming saing ito na aming itong pakinggan mula sa inyong salita. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kagaya na sinabi ko, 1 Peter chapter 5, verse 7 hanggang 10, mayroong tatlong larangan ng buhay ng tao. Una, larangan ng alalahanin. Ikalawa, verse 8 to 9, larangan ng mga tukso sa daan. At ikatlo, larangan ng mga kahinaan from verse 10. Ngunit, ang ating titignan ngayon ay larangan ng ating mga alalahanin. Iyan ay nasa verse 7. Now, paano natin ito pagtatagumpayan, yung mga alalahanin? Now, sa talatang ito ay malinaw na mayroon pong dalawang kaluguran ang Diyos na dapat natin pangawakan
upang matatag nating pagtagumpayan ang alalahanin. Una, ating basahin muli ang verse 7, ganito ang sabi, "Iladap ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo." Kung mapapansin ninyo, yung huling pangmusa, doon tayo magsisimula. Kaluguran ng Diyos, number 1, na magmalasakit sa Kanyang mga anak. Kaya di natin pwede sabihin, ang Diyos walang pakialam sa buhay natin. Ang Diyos ay nagtutulog sa gitna ng ating mga alalahanin. Hindi. Sapagkat ang sabi diyan, ang Diyos ay nagmamalasakit sa inyo. Nalulugod ang Panginoon na pagmalasakitan ang Kanyang mga anak. Now, sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng matitindi at malakas at malaking relihiyon sa mundo, tanging Kristyanismo lamang ang nagtuturong ang Diyos ay nagmamalasakit sa Kanyang mga anak. Walang relihiyon na makapagsasabi na si Buddha nagmamalasakit sa Kanyang mga anak. O si Confucius ay nagmamalasakit sa kanilang mga anak. Tanging Kristyanismo lamang ang makapagsasabi na ang Diyos ay nagmamalasakit sa Kanyang mga anak. Kaya naman, tinatawagan tayo ng talatang ito na dalhin sa Kanya lahat ng ating alalahanin. Dalhin natin sa Kanya ang lahat ng alalahanin. Itong sinabi nito ni Pedro sa verse 7, ay bahagi lamang ito sa mga panawagan ng Diyos sa buong kasulatan. Magbanggit tayo ng ilan. Psalms 55 verse 22. Ganito ang sabi, "Iatan mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang alalalayan ka. Hindi niya pinapahintulutan makilos kailanman ang matuwid." May pangako dyan. Hindi niya pinagtulutan matinag ang mga matuwid. Yung mga anak ng Diyos, kaya ilaga, kaya na may panawagan, dalhin natin ang ating alalahanin sa Kanya. Mateo 6:25. Na alam natin na ito'y, sa konteksto rito, ay yung sobrang alalahanin sa buhay, tungkol sa kakainin, tungkol sa gagamitin. Ito'y panawagan pa rin sa mga Kristiyano na huwag mag-alala. Gaya halimbawa sa Matthew 6:25, basahin natin, "Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano inyong kakain o kakainin o kung ano inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi pa higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit." Na bakit ayaw ng Diyos na tayo mag-alala rito? Dahil ang sabi sa verse 32, "Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At pati ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito." Batid pala ng Ama ang ating pangangailangan dahil nagmamalasakit siya sa atin. Bakit tayo nag-aalala sa mga bagay na ito? Tungkol sa kakainin, tungkol sa isusuot. Gayong ito ang hinahanap ng mga hintil, mga pagano. Anong utos sa atin dito na ating dapat hanapin? Hanapin muna natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. At ang sabi pa rin sa Hebrews chapter 13 verse 5, napakayaman po ng talatang ito na nanawagan sa ating ilapit natin ang ating alalahanin sa Kanya. Ang sabi nito, "Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan naman." Yun ang sabi dito ng Panginoon. At yung sinabi ni Pedro sa verse 7, bahagi lamang yun sa panawagan sa ating ilagat natin ang ating alalahanin, sapagkat ang Diyos ay nalulugod pag malasakit sa Kanyang mga anak. Tingnan natin maigi yung salitang ginamit dito. Ang sabi, "Ilagat ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan." Sa English, "Casting all your cares upon Him." Yung cares yan, napakalinaw sa Tagalog, alalahanin. Pag sinabi kong alalahanin,
Ito yung kalagayang humihila sa atin sa ibang direksyon upang mapalayo tayo sa ating lakas. Mga alalahanin sa buhay ang siyang sanhi ng ating labis na pag-iisip at meron tayong stress, sumasakit ang ulo, nagkaka-migraine tayo. Actually, atin na lamang dahilan yung masakit ang ulo ko masakit ang ulo ko, kaya hindi ako nakatrabaho, kaya hindi makapagsalita. Pero katotohanan yan, nalalayo ka sa Diyos. Sapagkat hinahatak ka noong cares. Hinahatak ka ng alalahanin. Nasa akala mo, ikaw makakapag-resolve ng alalahanin yun. Imbis na ilapit natin sa Kanya sapagkat siya yung nagmamalasakit sa atin. Ang sabi dyan, ilaga. Sa English, casting. Ano yung paglaga? Saan yung kadalasan narinig yung salitang laga, paglalaga? Sa fishing. Tama, dahil si Pedro ay isang mangingisda. Na alam ni Pedro, kapag nais niyang manghuli ng isda, sa bahay mag-isip siya, naku, wala tayong ulam ngayon. Wala tayong makakain ngayon. Paano yung aking bilang yan? May sakit pa naman. Anong dapat kong gawin? Ilalaga ko ang aking lambat sa dagat. Ilalaga. Yun din po ang picture dito. Yung ating paglagat ng ating kabigatan ay tulad ng paglagat ng lambat sa karagatan. Pag ikaw'y naglagat ng lambat, buong tiwala ka na ano? Kaya saluin ng karagatan ang lambat. Gaano ang kalaking lambat, ito ba'y hila-hila pa ng 10 barko, kayang saluin ng karagatan ang lambat. At kaya rin punuin ng karagatan ng isda, gaano ang kalaki ang lambat. So, ganitong picture sa ating pananaw ng Pedro rito. Gaano mang kabigat ang ating alalahanin. Ang sabi ko nga, lahat buong alalahanin ninyo, ilagak sa Panginoon dahil mayroon kang tiwala na kayang saluhin ng Diyos yun at kaya nga rin tugunan ng solusyon. Nakita ba kayo ng mga isda na daladalang lambat, ilalagay sa dagat pero kalahati sa tabi? May mahuhuli ba sa isda? Wala siyang mahuhuli. Ganon din tayo. Kung tayo nag-aalinlangan, ilagay ang ating problema sa Diyos dahil wala tayong tiwala na kayang saluin ng Diyos ang ating alalahanin, hindi niya may bibigay ang ating solusyon. Teka nga, itong sabi ni Pablo sa Philippians 4:6, imbis na mong problema ka, imbis na mag-isip ka, sabi ni Pablo sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Pag sabing anumang bagay, kahit anong klaseng problema yan. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamagitan ng panalangin at pagsamo ng may pagpapasalamat, ay ipaalamin nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yung way ng paglagat natin ng ating kabigatan sa Diyos ay dinadaan sa panalangin. Sa panalangin. Why worry? Bakit ka mag-aalala? Kayo pwede ka namang manalangin. Karami sa atin, pag may problema, kalaban natin yung asawa, kalaban natin yung mga anak, kalaban natin ang ating paligid, kalaban natin ang ating sarili, kayo hindi mo mabibigyan ng solusyon yun. Ba't ka magbubuhay ng ganon? Samantalang kaya mo namang maglaga. Kaya mo namang sabihin sa Diyos. Ibinubuhos ko doon, bigat ko. Wala akong magagawa talaga sa problema nito, Panginoon. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Nalulugod ang Diyos magmalasakit sa iyo. Kaya nga, kapag ka mayroong pungkunos na nagbabantang, tumitindig sa harapan natin, abay, lumapit na tayo sa Panginoon, ilagap natin. Lumapit na tayo sa dagat, tagay natin ang lambat, at magtiwala tayo ng buong kababaan ng lambat na ito, kaya saluin ng dagat. At kaya rin puluin ng dagat ng isla. Yun ang una.
Maaari tayong magtagumpay sa ating alalahanin. Una-una, alalahan natin, pangawakan natin na ang Diyos na lulugod, magmalasakit sa kanyang anak. At ikalawa, hindi lamang ang Diyos nalulugod magmalasakit sa kanyang mga anak, kundi ang Diyos ay nalulugod sa mga gumagawang mga anak. Mga gumagawang mga anak. Ibig sabihin, hindi nagpapabaya. Ginagawa niya yung mga posibleng bagay na kaya niya at hinayaan niya na ang Diyos gumawa ng himala na punuin ang punglambat niya sa karagatan. Ang kaya natin gawin para makapanghuli ng isda, buhatin natin ang lambat, lumapit tayo sa dagat, pumagitna tayo sa karagatan, magpasakop tayo sa presensya ng Diyos at doon natin ilaga. At hayaan natin ang Diyos ang magpuno ng ating lambat. Na dito, mapapansin natin, verse 7 hanggang 8, hanggang 10, mayroong utos dito. At ang utos dito, panay action, panay verb, action words. Ang una dyan, nasabi, ilagak nyo. Ikalawa, magpakatino kayo. Ikatlo, labanan ninyo. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanyang mga anak, pero sa mga anak niya na kumikilos, gumagawa. Because faith without works is dead faith. So ano dapat natin gawin una? Ang sabi dyan, sa verse 7, basahin natin muli. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisan. Inaasahan ng Panginoon, inaasahan ng Panginoon ng Kanyang mga taong nagtitiwala sa Kanya, na Kanyang pinagmamalasakitan ay gumagawa ng kanilang sariling kakayanan. Yung kanilang kayang gawin. Ilagak. Now, ang sabi dyan, ilagak ang lahat ninyong kabalisahan. Pag sinabi kong ilaga, ito ay isang utos na magtiwala tayo. Ilaga mo. Na hindi mo ilalagay kung hindi maniniwala sa nag-utos sa'yo. Na-remember si Peter, magdamag silang ng isda, wala silang mahuli. Tanghaling tapat, pinuntahan siya ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, wala ba kayong huli? Wala po eh. Sige, kung wala kayo muli, ilayo na yung sabihin yung bangka at nuhin yung ihulog ang inyong lambat. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kami yung expert mangisda, ikay preacher guy, karpentero. Hindi mo alam, tanghaling tapat, ano pa namang mahuling isda niya? Tapos nandiyan pa sa tabi. Pagkatanghaling tapat, nandun na sa laot yung isda. Pinaurong lang kami ng konti. Pero dahil sa sinabi mo, susundin ko. Ginawa ni Pedro yung kanyang makakayanan at hinayaan niyang gawin ng Panginoon yung imposibleng hindi magawa ni Pedro. Kaya nung inagat yung lambat, ano nangyari? Abay nag-unahan yung isda, pumasok mo sa lambat. Pare-pareho ang suka. Tig 1 kilo bawat isa. Nandusog nun. Pag sinabing ilaga, sabi ng Panginoon to, ilagat ninyo lahat ng inyong kabalisan. Ibig sabihin, gawin ninyo, magtiwala kayo. Bilang mga anak, magtiwala tayong maglaga sa Diyos ng ating mga kabalisan. Alam niyo, ang mundo, inaako nilang lahat ng paraan ng kanilang problema. Inaako, sinasapo nila lahat ng problema, pati ang solusyon. But Christians never. Dahil ang Kristiyano ay solusyon. Hindi pabigat ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay solusyon sapagkat gumagawa sila ng kanilang magagawa at inilalapit sa imposibleng gumagawa ang Diyos. Kaya nga ang hintil problema, pero Christian, solusyon. Tayo yung solusyon ng mga tao. Tayo ang solusyon. Ang sabi pa rito, ilagat ninyo ang lahat. Lahat. Kahit maliit
na bagay. Eh, nasa lungsubok ko, wala yan. Wala yan. Eh, dahil sakit, Lord, sana patubayan mo ito, Lord, dahil sa lungsubok ka makikano ko Panginoon. O, di ba? Hindi natin alam eh. Baka may kagawin mo. Yung sa lungsog, bakit ka? Bigla ka nalang bubula sa bibig dahil hindi ka nagtiwala sa Diyos. Ayaw mo ilaga. Kaya sabi mo sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do, kahit maliit na bagay lang ito, do all for the glory of God. Dapat lang. So, nakita natin ng paglagat ay tulad ng lambat. Alam niyo, kung tutusin, ang Diyos, ito na din sa karagatan. Tayo din, mga tao, binigyan tayo ng lambat. Ha? Eh, pero mo, binigyan ka ng lambat, kung 17 anos ka, ngayon nag-47 na, hindi mo pa nahuhulog sa dagat. Wala kang nahuhuling isla. Bisang lumpotete na lang, wala kang nahuhuli, di ba? The same with us. Simula lang tayo ay iligtas ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kasamkapang panalangin para manalangin sa Kanya. Pero hindi natin natin. Hindi yung karagatan, naghihintay lang yan eh. Naghihintay lang yan sa mga tao na titiwalang may isda siya para maglagat sila ng lambat. Ang Diyos din ganun eh. Ang Diyos, taglay niya lahat. Siya ang source ng lahat ng bakal. Hinihintay lang tayo na ilalap natin ang instrumentong kalot sa atin, walang iba kundi yung palaan. Lahat ilalap natin. Kung paano ang dagat ay handang magbigay, naghihintay lang. Ganun din ang Diyos. Di ba sabi ng Panginoon, hindi kailangan na langit, kaya hindi kayo tumatanda. Sinusulod yung problema. Ngayon, nakalbo ka na lang, hindi pala nabigyan ng solusyon ang problema mo. So, yun ang dalawang bagay na dapat natin pangawakan. Karuguran ng Diyos. Una, nalulugod siya na magmalasakit sa kanyang mga anak. Ikatwa, nalulugod siya sa mga gumagawang mga anak. Yan, tinalugan ng Diyos. Kaya anong aral na natin matulog dito? Magtiwala, ilaga, ang lahat. Bakit? Siya ay nagmamalasakit sa iyo. So, ano nakikita natin lesson dito? Una-una, sinasabi sa atin dito, ngayon gabi, ano man ang kalagayan natin, ano man ang problema natin, ano man ang pangangailangan natin, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan ng Diyos ay nagmamalasakit. Hindi siya pabayaan. Hindi siya nagwawalang bahala sa atin. Tulad ng karagatan, naghihintay, napakalawak na. Walang sukat ang karagatan, higit ang Diyos. Wala siyang sukat, naghihintay. Kayang saluhin ng Diyos anuman ang ating ihagi sa Kanya. Ganun din ang karagatan. Dahil siya nagmamalasakit. Kaya niyang tanggapin. Yan man. Ito yun ang unang leksyon. Tanda natin, ano man ang kalagay natin, nagmamalasakit ng Diyos. Kalawa naman, dapat natin tandaan din na mga anak ng Diyos ay hindi nagmumukmuk sa mga problema. Hindi nagwawala, hindi nagbabago ang takbo ng buhay, hindi nawawala ang pagka-Kristiyano kapag may problema. Agad siyang tatakbo sa karagatan ng pagpapala para iba kundi ang Diyos. Magtiwala tayo. So, bakit ka mag-alala? Gayong magagawa mo namang maglaga ng pananampalataya sa Diyos. Hanggang di tayo naglaga ng ating kabigatan, wala tayo kapayapaan. Balikan na natin yung Philippians 4, verse 6, at ituloy natin sa verse 7. Ganito ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi
sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip sa Kristo Jesus. Pero napakasarap pala pag naglala ka na. E pag naglala ka na, huwag mo nang pilitin yung posibleng hindi mo kaya. Kaya mong ipaubaya o tiwala sa Diyos na gumagawa ng posible. Di ba? Pag naglala ka na lang ba, kaya siya. Hindi pwedeng tulungan mo yung dagat na manghuli ng isda, hindi isda at sinalagay mo sa dagat. Kaya ang dagat ang maglagay ng isda sa iyong dagat. Alam nyo, paghulog ka lang sa harap ng lambat. Siya pa, tatay namin, mahilig yun manghuli ng mga burod, mga eel, mga alimasa, ay hindi alimasa, yung mga tuwag ba yun? Kasili, no? Alam ginagawa niya? Yung ilog na yun, kukuha lang silang, lalagyan nyo ng bato ganyan na nasasalo yung ilog, tapos sa dulo nun, maglalagay sila ng banta, yung merong kawain ng gano'n, tapos sugo. yun, sa umaga, ilalagay niyo. Papabayaan niya, hindi ka kung problemahin kung paano mo malalagyan niyo. Basta pagdating ng hapon, pupunta niya sigurado may kuha, ay paano? Ay, gamay nga burod. Alam mo, once you pray, naglalag tayo, nag-cast tayo ng ating burden sa God. Let God, hayaan mo yung Diyos mo. Nantayin nyo. Kung anong kasagutan nila. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi mo mamaya, maaaring hindi bukas. Pero darating ang kanyang kasagutan. So, bitiwan na yung ating sariling pamamaraan. Bitiwan na natin yung sariling prinsipyo. Ay, nako, kayo, maganda kayo. Wala kayong ginagawa. Siya magdadalan lang lang. Wala nang ginagawa. At wala talaga sa magagawa. Ano ang problema? Para magkaroon ng kapayapaan, ilalag sa panalangin. Then, hayaan ang Panginoon ang gumawa ng kasolusyon. Ayaw na namin. Panginoon, salamat po sa gabi nito. Tunay doon na ikaw ay nagmamalasakit sa inyong anak. At higit nalulugod kayo sa mga anak na gumagawa na kanilang kayang gawin. At magtiwala sa imposibleng magagawa na kailangan tayo makakagawa. Salamat po Lord, kung ano namin sa pangalan ng Panginoon Jesus.